ng Espiritu Santo. Ama namin mapagmahal, naway biyayaan mo kami ng iyong banal na Espiritu, naway matanggap namin ang iyong pagpapala, upang makita namin ang mga bagay na dapat naming makita, marinig namin ang mga bagay na dapat naming marinig, upang magawa namin ang mga bagay na dapat naming gawin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, anak mo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. San Jose, tapat na esposa ni Maria, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kanina po sa misa, yung wala kanina sa misa, magandang simula ng ating pagninilay, ay hari nawa, ang ginagawa natin ay dahil sa pag-ibig. Ano po? Dahil sa pag-ibig. Hindi dahil natatakot lang tayo, kundi dahil tayo ay nagmamahal. Ipagpatawad ninyo, ano po? Dahil paulit-ulit ko po itong sinasabi sa nakalipas na mga panahon, na kung saan maraming anak na nagrereklamo tungkol sa hirap mag-alaga ng matandang magulang. Maraming anak na nagrereklamo na kung saan nakakatanggap ako ng message, sasabihin, bakit ako, Father, ang kailangang mag-alaga? 5 kami magkakapatid. Bakit yung iba ay hindi? At sinasabi ko nga po sa inyo, walang magulang na nagrereklamo na meron siyang 5 anak. Walang magulang na nagrereklamo na nagpapalaki siya ng 5 anak. Pero ang malungkot na kwento, yung 5 anak nagrereklamo sa pag-aalaga ng isang magulang. Parang napakahirap mag-alaga ng matanda. At alam po ninyo, ang dahilan lamang nun, isa lang, walang pagmamahal. Isa lang. Hindi dahil walang pera, hindi dahil konti ang pera, hindi dahil maliit ang bahay, hindi dahil walang trabaho. Isa lang ang dahilan. Kawalan ng pagmamahal. Pag walang pagmamahal, ang lahat ng gawain bumibigat. Pag walang pagmamahal, lahat ng gawain bumibigat. Nabitbit ng Diyos ang krus, hindi dahil siya ay malakas, kundi dala ng kanyang pagmamahal sa Ama. Dala ng kanyang pagmamahal sa Ama. Ang paanyaya sa atin ay suriin ang ating mga pamumuhay. Alin ang aking mga ginagawa, dala ng pagmamahal. Sabi nga nila, ang malungkot na buhay, sa buhay ay ano, minsan, ang relasyon ay parang payong. Parang payong. Ano yun? Ang payong ay may pakinabang kapag umuulan lang. O kaya, mainit na mainit. Pero pag hindi na umuulan, ang payong abala. Di po ba, anak? Ang payong ay pampabigat. Kadalasan, dahil mayroong pakinabang, nagmamahal tayo. At kapag wala ng pakinabang, pambigat na. Nagiging abala na ang mga taong walang may bibigay. Nagiging pabigat na ang mga taong walang maiaabot. Naging mabigat na ang mga taong walang may tutulong.
Mga minamahal na mga kapatid, napakalungkot na mukha ng relasyon na kung saan ang ginagawa natin ay dahil lang mayroong pakinabang. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, mahalin mo ang bata dahil ang pagmamahal sa bata ay talagang pagmamahal. Hindi dahil may pakinabang. Mahalin mo ang matatanda, hindi dahil may pakinabang, kundi dahil pagmamahal talaga. Sana po mga anak, ang aking paalala ay huwag nating sasabihin sa ating mga magulang, ang kulit nyo naman, paulit-ulit kayo. Kasi nung tayong maliliit, tayo rin yung makukulit at tayo rin yung paulit-ulit. Di po ba, Nakakalimutan natin na ang nirereklamo natin sa matatandang magulang ay ginagawa natin nung tayo ay maliliit. Ang buhay, sabi nila, before 40, ang tawag doon ay the rising part of life. The rising part. After 40, ang tawag doon ay the sunset of life. Before 40, patayo ka pa lang. After 40, pahiga ka na. Di po ba, Pag tinitingnan ko po ang mga mukha ninyo, alam ko mga pahiga na. Malapit na kayo. Di po ba, Hindi tayo habang panahong malakas. Hindi tayo habang panahong malusog. Hindi tayo habang panahong nakakarinig. Hindi tayo habang panahong malinaw ang mata. Darating ang araw, manghihina tayo. At dahil ganito ang relasyon sa mundo, natatakot tayo ay tumanda. Natatakot tayong maging mahirap. Natatakot tayong mawalan. Kasi natatakot tayo na kapag tayo ay salat, wala na magmamahal sa atin. Sabi nga ng isang pari, sabi niya, alam mo, Father Dave, na ako'y bata, ganyan din ako katulad mo. Maraming naghahabol, maraming bumabati, maraming nagpapapicture, maraming nag-iimbita. Ngayon, retirado na ako, hindi na ako pinapansin. Dahil pag batang pari, amoy pari pa. Pag matanda na, paring may amoy na. Di po ba, Malungkot na kwento na katotohanan, di po ba, Ang yumaong Monsignor Montemayor, isa sa aking pinakamamahal na pari, na kung saan, dala ng katandaan, retirado na, at dahil walang makuhang magmimisa, inanyayahan siya. Sabi, Monsi, baka pwede kang magmisa. Matandang-matanda na, diabetic, ang daming sakit, madaling mag-hypo. Pag ikaw ay diabetic at nag-hypo, pag upo mo, tulog ka kagad. Di ba yung mga diabetic? Ang daling makatulog. Kaya nagmimisa siya. Pagdating ng komunyon, sabi sa kanya, Monsi, kami na lang ang magbibigay, maupo ka na lang. Nakatulog ang matanda. Nakatulog. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nung siya ginigising, hindi magising. Buhay pa naman. Nahinga pa eh. Pero, sa tingin, nag-hypo. Kaya hindi magising kagad. Sa sobrang tagal, yung mga nagsisimba, nag-uwian. Nag-uwian kasi hindi mo alam kung kailan magigising ang pari. At nang siya'y magising, wala na mga tao. Kaya sabi ko sa kanya, Monsi, nabalitaan ko, iniwan ka daw ng mga tao. Nag-alisan daw sa mesa mo. Sabi niya sa akin, tingnan mo yung mga yan, ang sama. Sabi ko, bakit po? Pag nagmimisa ako at natutulog sila, di naman ako umaalis. Minsan lang ako nakatulog, iniwan niya lang ako. Di ba, Yan ang malungkot na kwento ng buhay. Pag may pakinabang,
may pagmamahal. Pag wala na, pampabigat. Ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon ay hari nawa, gawin ang lahat ng bagay ng dahil sa pag-ibig. Alam po ninyo, ang pinakamagandang pananalita na gustong marinig ng mga magulang ay alin? Ang sasabihin sa kanila na kanilang mga anak, hindi ko po kayo iiwanan. Ang pinakamagandang pananalita na gustong marinig ng mga anak, ng mga magulang sa kanilang mga anak, ay sasabihin sa kanila, hindi ko po kayo iiwanan. Hindi ko po kayo ipamimigay. Mga minamahal na mga kapatid, ano ba ang meron sa muling pagkabuhay? Ang muling pagkabuhay ay nagpapatunay na ano? Dalawang bagay, na mayroong langit at mayroong impyerno. Hello? Huwag niyong kakalimutan ito. Ang muling pagkabuhay ay nagpapatunay na mayroong langit at mayroong impyerno. Huwag niyo yung kakalimutan. Kalimutan niyo na ang ibang sasabihin ko. Pero yan, huwag niyong kakalimutan. Sabi nga, ang magkapatid na nag-aaway tungkol sa lupa, inimbitahan pa ako na sabi nga, mamagitan sa kanilang pag-aaway, alam po ninyo, nagsimula ang bangayan ng alas 4 ng hapon. Alas 4 ng hapon, nagbabangayan ng magkapatid. Ha? Ako nasa gitna, parang nanonood ako ng pingpong. Kung sino magsasalita, ganyan, ano po? Dumating ang mga asawa, lalong lumala ang usapan. Ano po? Pagdating ng alas 6, gutom na ako. Nakita ko, mayroong naghahain ng hapunan. Hindi na ako nakikinig sa kanila. Tinitingnan ko na kung anong ipapakain sa akin. Gutom na ako eh. Wala man lang merienda. Kape lang ang binigay. 3 tasang kape sa 2 oras. Nanginginig na ako. Wala man lang biskwit. At nakita ko, may sugbol. Ay, may sabaw. Nag-i-imagine ako ng kakainin. Pero sa sobrang gutom ko, pagdating ng 6:30, sabi ko, pwede po ba ako magsalita? Alam mo, sabi nila, ay, si Father, magsasalita din sa wakas. Sabi ko, akala ko hindi niya ako pagsasalitain eh. Ang isasabihin ko lang naman po, yung po bang lupang pinag-aawayan nyo, madadala nyo sa impyerno? Nagkaroon ng katahimikan. At sabi ng isa, bakit sa impyerno, Father? Sabi ko, sa palagay nyo, yung pinag-aawayan niyang lupa, na hindi niya naman madadala, makakarating kayo sa langit? Tahimik sila. Pinauwi nila akong hindi pinakain. Bakit? Masakit ang katotohanan. Huwag niyong kakalimutan ito. 2 lang ang pupuntahan natin pagkatapos dito. Smoking or non-smoking. Huwag niyong kakalimutan. Magsimba kayo, hindi kayo magsimba. Ang muling pagkabuhay ay nag-aanyaya na suriin ang ating pang-araw-araw na ginagawa. Saan ako dadalhin nito? Naintindihan po ninyo? Ilan sa atin, kapag mayroong ginagawa, tinatanong, saan ako dadalhin nito? Tinatanong po ba ninyo, pag sinasagot ninyo ang matatanda, dadalhin kayo niyan sa langit o sa impyerno? Saan kayo dadalhin? Yung sa inyong mga binibili, sa inyong mga binibigay, sa inyong mga inaabot. Hindi tayo nagtatanong saan tayo dadalhin ng ating ginagawa. Di po ba? Ang muling pagkabuhay ay sinisigurado tayo o sinisigurado sa atin ng Diyos na mayroong langit at
Huwag kakalimutan, merong impyerno. Huwag niyong kakalimutan yan. Alam po ninyo, ang maling pananaw ng Kwaresma o sa Kwaresma yan, ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay mahabagin. Totoo po yun. Ang Diyos ay mahabagin. Pero, kalahati po yun ng mukha ng Kwaresma. Ang kalahating mukha ng Kwaresma ay ang Diyos ay mahabagin, ngunit ang Diyos ay makatarungan. Hello? Ang Diyos ay mahabagin, ngunit ang Diyos ay makatarungan. Mahabagin dahil pagpapalain niya ang gumagawa ng mabuti, ngunit pananagutin niya ang gumagawa ng masama. Totoo po yun na yung magnanakaw, sinabi lang, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso at siya'y pinapasok ng Diyos. Totoo po yun. Hindi naman nagsimba siguro yun. Hindi naman siguro member ng choir. Hindi naman lay minister yun. Hindi naman nag-correction. Di ba? Magnanakaw nga eh. Pero, dahil lang sa sinabi, alalahanin mo ko pagdating sa iyong paraiso, nakapasok agad sa pinto ng langit. Pwede natin gawin yun. Di po ba, Yun ang iniisip ng marami sa inyo. Dahil ang Diyos ay mahabagin. Huwag niyong kakalimutan ito. Hello? Huwag niyong kakalimutan. Na nakapako yun. Habang hinihiling niya, Panginoon, alalahanin mo ako sa iyong paraiso. Nakapako yun. Kung gusto niyong ganun din kayo, magpapako din kayo. Akala nyo, madali lang. Hindi. Madali ba magbitbit ng krus? Hindi. Madali bang hinahagupit? Hindi. Madali ba ang ikaw ikatwa ng iyong kapwa? Hindi. Naintindihan niyo ba ang pakiramdam ng mga taong sumisigaw, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Tapos biglang nabuhay. Naintindihan niyo ba yon? Kung anong pakiramdam ng mga nagsabing ipako siya sa krus, tapos yung ipinapako nyo, namatay at muling nabuhay. Di ba? I'm sure nanginginig yung mga yon. I'm sure. Pero ilang beses nating pinapako ang Diyos sa ating mga kasalanan. Ilang beses. Hindi natin sinisigaw, ipako siya sa krus, pero tuwing tayo nakakasala, pinapako natin ang Diyos. Hindi ko po alam kung alam ninyo yung Our Lady of La Salette. Our Lady of La Salette. Ang piyesta niya, ay September 19. At ang kanyang imahin ay mayroon siyang krus na kung saan si Kristo sa kanan ay mayroong pliers, sa kaliwa mayroong martilyo. At tinatanong ko po yung pari, ano po ibig sabihin ng imahin na yan? At sabi niya, tuwing ikaw ay nagkakasala, ipinapako mo muli ang Diyos. Ngunit tuwing ikaw ay nagsisisi sa pliers, binubunot mo ang pako ng Diyos. Sa madalit sabi, nasa atin, ayon sa mahal na biren, kung patuloy nating pinapako ang Diyos o patuloy nating binubunot ang mga pako sa kanyang palad sa pang-araw-araw na ginagawa. Suriin natin ang ating ginagawa, mga minamahal na mga kapatid. Madali lang ang magsimba. Madali lang ang mag-abot. Madali lang ang mag-ayuno. Ang pinakamahirap, magbago buhay. Di po ba, Mananabi ako mananabi ako. Hindi ko noon po alam dito. Ano po? Pero patawarin ako ng Diyos.
Alam po ninyo, mananabi ako ha, tabi ha. Baka mabigla kayo. Alam po ninyo, ang pinakamaraming tsismoso nasa loob ng simbahan. Oo. Oo. Ang pinakamaraming tsismoso-tsismosa nasa loob ng simbahan. Ikalawa, yung nasa loob ng simbahan, yung mga naglilingkod. Tabi ha, tabi. Lalong-lalo na pag ang koleksyon, puro bariya. Nako, ang gagawin nun, pag-uusapan si Father. Nako, alam mo yung pari natin, gabi-gabi lumalabas yan. Kasama niyan si gano'n. Walang paglagyan ng pari. Ano po? Pagkasama ang bata, pedophile yan, pedophile. Ha? Pagkasama babae, babaero yan, babaero. Pagkasama lalaki, bakla yan, bakla. Walang paglagyan. Kaya nga, ang unang pakisuyo ng yumaong Pope Francis ay itigil ang chismis. Di ba, anak? Itigil ang chismis. Pero, yung mga taong simbahan, sorry for the words ha, sorry for the words. Alam ko naman, pagdating ng araw, pag chichismisan niyo ako, ano po? Itigil ang chismis. Wala nang umaamin na nagchichismisan ngayon. Meron po bang umaamin? Wala. Sabi ni Father, ano na naman kayo? Nagchichismisan na naman kayo. Father, hindi. Anong ginagawa niyo? Sharing. Nagsisharing na lang. Mga minamahal na mga kapatid, hindi tayo pupunta sa impyerno dahil tayo ay nagnakaw, dahil tayo nambabae, dahil tayo nagsinungaling. Ang malungkot na kwento, marami sa atin ang pupunta sa impyerno dahil sa maliliit na kasalanan na hindi natin tinatalikuran. Inuulit ko, ang malungkot na kwento ay marami sa atin ang pupunta sa impyerno hindi dahil gumagawa tayo ng malalaking kasalanan, kundi dahil hindi natin matalikuran ang maliliit na kasalanan. Di ba? Mahirap yun. Nakapila ka papunta sa impyerno. Nakapila ka. Mahaba ang pila, mahaba. At habang nakapila, magkukwentuhan yung mga tao. Ay, bakit ka pupunta sa impyerno? Sasabihin ng nauna sa'yo, nagnakaw ako. Ay! Yung kasunod, ikaw anong ginawa mo? Nang babae ako. Ay! Ikaw, tumanggap ako ng lagay. Di ba, ano? Tapos, lilingon sa iyo, ikaw anong ginawa mo? Nag-uwi ako ng coupon van. Galing sa opisina. Di ba? Marami sa atin nagtatrabaho, nag-uuwi ng coupon van. Alam niyo ba yan? Iginagawa yung assignment ng anak. Doon piniprint. Ang hirap nun. Yun ang magdadala sa'yo sa impyerno. Mga minamahal mga kapatid, hinahayaan natin kasi sinasabi natin, maliit lang naman. Alam po ninyo, yung maliit na marami, malaki din yun. Di po ba, anak? Ano po ang paanyaya ko? Suriin natin ang ating mga sarili. Ano yung maliliit na mga bagay na pinapabayaan ko na maaring magdala sa akin sa impyerno? Hindi rin natin kailangan na malalaking bagay para makarating tayo sa langit. Ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? We are not called to do great things. We are called to do ordinary things with great love. Hindi kailangan magmilagro. Hindi kailangan meron kayong malalaking gawin para sa Diyos, para kayo makarating sa langit. Gawin ang ordinaryong bagay
ng mayroong higit na pagmamahal. Yung naghuhugas ka ng pinggan na mayroong pagmamahal, makakarating ka sa langit. Mahirap yung naghuhugas ka ng pinggan, nagmumura ka. Ang mga walang hiyang ito, kain ng kain, ayaw maghugas. Naghugas ka na, napunta ka pa sa impyerno. Di po ba, ano? Yung mga uminom ng tubig, kinuha ang pitsil, tapos, hindi uubusin, magtitira ng konti. Para hindi siya magsalin, ibabalik niya. Kaya yung kasunod, uhaw na uhaw. Ang malamig ay pitsil na walang tubig. Kaya kung ikaw ang naglagay nun, ay, alam ko na kung saan ka makikita. Di ba ba, no? Sa impyerno. Di ba ba? Mga minamahal na mga kabibig. What are the little things we have been taking for granted? Yung late sa misa. Late sa misa. Huwag nyo sasabihin, buti nga nagsimba ako eh. Hindi. Bakit ka late? Di po ba, ano? Bakit pag sini hindi nalilate? Pero pag misa, nalilate. Di po ba, ano? Oo. Ano ibig sabihin nun? Nagpapakita ko ano ang mahalaga para sa iyo. Di ba? Nagpapakita ko anong mahalaga sa iyo. Pag ikaw ay nagmamahal, humahanap ka ng oras. You find time. You make time. Pero kung hindi ka nagmamahal, nag-aantay ka na oras. Napansin niyo po ba yan? Ba't hindi ka nagsisimba? Walang oras eh. Ba't di ka nagdadasal? Walang oras eh. Di ba ba, ano? Pero kung ikaw ay nagmamahal, gumagawa ka ng oras. Di ba? Sasabihin sa'yo ni Lord, mag-serve ka naman. Busy ako, Lord eh. Magsimba ka naman. Busy ako, Lord eh. Magbigay ka naman. Busy ako, Lord eh. Ngayon may sakit ka. Lord, may sakit ako. Sabi ni Lord, busy ako. Diba? Masakit. Masakit pa lang ang dahilan mo ang gagamitin sa iyo. Suriin natin, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat sabi ko nga, ang muling pagkabuhay ay dapat nagbabago ng ating pananaw sa buhay. Ano po sabi ni Stephen Covey? Sabi niya, begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Ano ibig sabihin nun? Yung iyong ginagawa, sinusuri mo na, saan ako makakarating? Saan ako makakarating? Hindi yung nag-aaral ang bata, ang iniisip lang ng bata, makatapos. Nakukuha po ninyo? Hindi. Dapat sinasabi mo sa bata na pag ikaw ay nag-aral, nakatapos ka, mas madali para sa iyo ang makakuha ng trabaho. Di ba ba, no? Totoo naman, mahirap ang magtrabaho. Pero mahirap din ang walang trabaho. Mamili kayo kung anong mas mahirap. Di ba ba, no? Mahirap ang may asawa. Di ba ba? Pero mahirap din ang walang asawa. Mamili ka. Di ba ba, no? Mamili ka. Mahirap ang malusog kasi nag-exercise. Pero mahirap din ang masakitin. O anong gusto mo? Anong gusto mo? Di ba? Mamili ka. Mahirap ang pumunta sa langit, pero sigurado akong mahirap din sa impyerno. Mamili ka. Habang tayo nabubuhay, pinapipili tayo ng Diyos. Why? Because we are a product of our choices. Heaven is not just a dream. Hindi lang yan isang pangarap. Ang langit ay pinagtatrabahuhan. Inuulit ko, ang langit ay hindi isang pangarap. Pinagtatrabahuhan yan.
pinagsusumikapan yan. May kaakibat yan na sakripisyo. May kaakibat niya na hirap ng buhay. Huwag niyong aasahan na wala kang ginagawa, makakarating ka sa langit. Pagkamisan, sabi ko, puro tayo pangarap, pero walang ginagawa. Di ba? Puro pangarap na walang ginagawa. Hindi pwede. Kailangan nating magtrabaho. Ang Diyos nga, para lang mailigtas tayo, nagtrabaho eh. Kailangan ba niya manghanap buhay? Hindi. Pero, dala ng kanyang pagmamahal, nagtrabaho ang Diyos. Kailangan bang magtrabaho sa San Jose? Hindi. Pero dala ng kanyang pagmamahal, nagtrabaho siya. Kailangan bang magtrabaho si Maria? Hindi. Pero dala ng kanyang pagmamahal, nagtrabaho siya. Kaya, huwag niyong aasahan na pag wala kang ginagawa, mayroon kang mararating. Masakit ito na sinasabi ni San Pablo, yung ayaw magtrabaho, huwag kumain. Hello? Pakinggan niyo mabuti. Yung ayaw magtrabaho, huwag kumain. Di ba? Ay, ang hirap. Di ba, anak? Kung napansin po ninyo sa ama namin, ano po sinasabi doon? Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Anong kasunod yun? Bigyan mo kami ng aming kakanin. Sa madalit sabi, bago ka kumain, gawin mo muna ang kalooban ng Diyos. Oh? Di ba? Araw-araw yan. Thy will be done. Bago ka kumain, bago ka humingi ng give us this day our daily bread, uunahin mo muna ang gawin ng kalooban ng Diyos. Kaya, pag ikaw ay sumusubo habang kumakain, tinatanong mo, nagawa ko ba ang kalooban ng Diyos? Parang tulala kayo. Ha? Parang kayo nyo lang nadinig. Di ba araw-araw natin dinadasal yun? Di ba ba? Ano? Bago ka humingi ng kakanin mo sa araw-araw, dapat ginagawa mo muna ang kalooban ng Diyos. Mahalaga yun. Mahalaga yun. Mga minamahal na mga kapatid, araw-araw natin tinatanong yun, nagawa ko ba ang kalooban ng Diyos? Sa simpleng pananalita, tayo mga binyagan, mayroon tayong 3 tungkulin. Ano yon? Purihin ang Diyos, ipahayag ang mabuting balita, paglingkuran ang mahihirap. We have 3 obligations as a baptized. To worship God, to preach the gospel, and to serve the poor. Tinatanong dapat natin yan. Pinupuri ko ba ang Diyos? Napuri ko ba ang Diyos ngayon? Kaya mahalaga sa araw-araw, nagdadasal tayo. The least and the highest form of prayer is to participate in the Eucharist. To participate in the Eucharist. Number 1 obligation is to worship God. Purihin ang Panginoon. Sabi nga ni Saint Ignatius of Loyola, nilikha ka para pasalamatan, paglingkuran, at purihin ang Panginoon. By doing so, you may save your soul. Unahin mo ang papuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Let us bless the Lord. Let us thank the Lord. Stop complaining. Life is miserable because we feel so entitled. Kaya miserable ang buhay kasi marami sa atin, feeling natin, karapatan natin
ang magkaroon ng madaling buhay. We are so entitled. Diba? Minsan sa seminaryo, meron kaming bisitang pare. At nakita ko siya, pinapagalitan niya yung gwardiya. Malayo kasi yung building namin sa gate. At yung paring bisita, pinapagalitan niya yung gwardiya dahil walang makuhang taxi. Walang makuhang taxi. Kinausap ko si Father, sabi ko, Father, hindi po tungkulin ng gwardiya na ikuha kayo ng taxi. Hindi po tungkulin ng gwardiya na ikuha kayo ng taxi. Kung wala po siyang makuhang taxi, dala ng traffic, wala talagang dumaan na taxi, wala po kayong karapatan na pagalitan siya. It is just a privilege that the guard will call a taxi for you. Minsan ganun tayo. Bisita lang tayo, napaka-demanding natin. Bisita lang tayo sa mundong ito. Pero kung makahingi tayo, ganun na lang. Di ba ba, no? Minsan nga, yung iba, feeling nila, kanila yung upuan yan. Kasi sa umaga, diyan talaga sila nakaupo. The entitled. Pag dumating sila na nakaupo ka, sasabihin, akin yan, akin yan. Ah, nabili niyo pala yan. Di ba? May mga nagsisimbang ganun, nakabili ng upuan. Hindi naman naghuhulog. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, nakikiraan lang tayo. Tandaan po niyo yan, nakikiraan lang tayo. Kung ano man ang iyong gamit, nakikigamit ka lang. Di ba? Yung bahay na tinitiran mo, nakikigamit ka lang. Bakit? Pag namatay ka ba, dadalhin mo ba yan? Hindi. Kahit gaano karami ang kotse mo, dadalhin ka sa sementeryo nang hindi mo kotse. Di po ba, no? Meron ba sa inyong inilibing, sarili niyang kotse ang nagdala? Wala. 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 Ang gagamitin mo ay galing sa purinarya. Dalawa lang ang kulay. Kung hindi puti, itim. Di po ba? Mercedes man yan, Cadillac man yan, F-150 man yan, ang tawag dyan ay karo. Di po ba na? Walang polka dots. Wala. Dalawa lang ang kulay niyan. At walang nagpapatugtog ng El Bimbo. Di po ba na? Wala. Puro hindi kita mali. Puro ganon. Ano po? Puro tayo drama. Di po ba, no? Puro tayo drama. Nakikiraan lang tayo. Kahit gaano kalaki ang lupain mo, ibabaw ka sa lupa, na kasyang-kasya lang ang kabaong mo. Meron ba dito nagpahukay ng malaki? Wala. Minsan ako nagalit. Minsan ako nagalit. Bakit? Kasi hindi pa ako pari. Alam niyo naman, naglilibing tayo alas 3. Kainit, di ba ba? Kainit. Yung aking kabarkada na namatay habang nagre-review kami sa board exam, ay siyempre, wala namang ibang inaantay ng kamag-anak. Inilibing. Nagigitara ko. Nung binababa ng kabao, abay, may humabol na matanda. Sasama ako! Sasama ako! Noon lang ako nakakita ng mayroong sasama. Ginanaan ako mag-gitara kasi may sasama. Hindi tuloy may baba yung kabao. Kasi may sasama. Hindi naman nagpa-reserve yun. Di ba ba? Kung nagpasabi sana, hindi nilaliman. Di ba ba? O tinaas.
Oh, iyak, 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 iyak. Ibababa na po, wow! Inilayo ang matanda, inilayo. Ay, hindi na ako, nung binababa, hindi na uli ako kumanta. Sabi ko, nakakasawa. Babaan nyo na yan. Binababa na. Alam nyo, humabol. Humabol. O, hindi na naman may baba. Itinaas na naman. Sabi ng mga kasama sa choir, isama mo, isama mo. Diba? Ang init na, alas 4, ang init na talaga. Ano po? Inilayo ng matanda. Para silang naglalaro ng tubig. Ano po? Kasi yung humaharang, gusto niya makalusot. Ano po? Alam niyo tayo mga Pilipino, pag pinipigilan, lalong nagpupumiglas, di po ba? No? Napansin niyo ba yun? Oh, nako. Di sa lahat, sa kanya na nakatingin. Sa kanya na nakatingin. Alam mo, nung binababa na yung kabaong, naku, nakatakbo si Lola, nakatakbo. Nakaikot ng ganyan. Nakalimutan niya. Hindi lahat ng may karpet sa sementeryo, may lupa pa. Pagtungtong niyang ganoon sa karpet, nabulasot si Lola, nabulasot. Ano po? Napadapa siya sa kabaong. Nangudngud siya. Ay noon, iniikot pang ganyan para ibaba. Nabitawan. Yung supporterero, bumilis ang baba. Naku, kitang-kita mo, dalawang paa ni Lolang ganyan. Sabi ng mga tao, ay! Tapos tahimik kami lahat. Itinayo si Lola at minura kaming lahat. Sabi niya, mga sino tumulak sa akin? Walang nagsasalita. Ako, yapos-yapos ko yung gitara kasi yung Panginoon, sana wag akong matawa, wag akong matawa. Alam po ninyo, habang naglalakad si Lola palayo, dinig mo ang hihip ng hangin. Shhh. Yun ang pinakasolemn na libing na napuntahan ko. Dinig mo ang hihip ng hangin. Tahimik na tahimik. Lahat ay nakatungo. At merong naubo. Tawanan lahat. Yun din ang pinakamasayang libing na napuntahan ko. Ngayon, pari na ako, pag nagmimisa ko sa patay, kinukuha ko na yung mga pangalan kung sino sasama. Ano po? Para walang gulo. Walang gulo, sasama. Sinasabi ko, o yung alam niyo ba yung nililistang pangalan niyo sa labas? Di ba na po? Yung guest list. Di ba naperma kayo doon? Ang ibig sabihin talaga nun, lahat ng pangalan pumasok doon, irarapol yun. At ang mabubunot siyang kasunod na mamamatay. Yung mga perma ng perma. Ganun ba yung poder? Palis na ako sa Porinarya, sabi nung isa, sandali lang, piperma ako. Aba, talagang gusto niya humabol sa rapol ha. Hindi, pangalan ho ng asawa ko. Kita niyo na? Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. Nagmamadali tayo. Pero hindi natin tinatanong, nabuhay ba ako sa pag-ibig? Di po ba na? Dumating tayo walang dala, aalis tayo walang dadalhin, hari nawa, makapag-iwan tayo ng magandang alaala. Inuulit ko, dumating tayo walang dala, aalis tayo walang dadalhin, hari nawa, makapag-iwan tayo ng magandang alaala. Hindi utang. Mahirap yung namatay ka, iniwan mo utang. Yung sisilipin ka ng mga tao sa kabaw, namatay, di man lang nagbayad. Di mo lang. Si Bishop Stock, kabilin-bilinan sa amin, mga pare, mag-ipon kayo. Ha? Paghandaan niyo ang inyong mga lamay. Bakit? That is your last greatest performance.
Bakit, Bishop? Isipin mo, nakahiga ka lang, pinapanood ka ng tao, di ba? Wala kang ginagawa, panonoorin ka, di ba, ano? Dapat maganda kayo. Hindi yung pagdaan sa kabaong masabi, ang pangit ng makeup. Di ba, ano? Patay ka na, nilalait ka pa, di ba, ano? Kaya yung iba, nagpapakremate na lang eh. Namatay ng 80, naka-photoshop ang picture, 60. Di ba? Hindi matanggap na namatay na matanda. Ang hirap nun, magmimisa akong ganyan, pagpasok ko, parang hindi naman yan ang namatay. Pero siya ang pangalan niya sa labas. Tinanong ko yung anak, nanay mo ba namatay? Opo, ba't ganyan ang picture? Yan po ang kabilin-bilinan. Grabe! Alam po ninyo, yung paritoke ng paritoke dito, ha? Hello? Pakinggan niyo akong mabuti. Yung paritoke ng paritoke, baka hindi kayo makapasok sa langit. Bakit? Hindi niyo kamukha ang original. Di ba? Parang cellphone yan, may facial recognition. Hindi niyo kamukha ang original. Hindi kayo makakapasok. Oo. Alam ng Diyos na pangu kayo. Bakit nung kayong umakyat sa langit, matangos na? Alam ng Diyos, manipis lang ang kilay nyo. Ngayon, ang kapal-kapal na. Di ba? Hindi natin kayang tanggapin ang regalo ng Diyos sa atin. Huwag mong baguhin yung mga bagay na hindi dapat baguhin. Baguhin mo ang iyong ugali. Di po ba, na? Baguhin mo ang iyong ugali. Ha? Dapat alam natin, ano po, kung ano yung katanggap-tanggap sa Diyos at hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, hindi naman talaga madaling umamin sa kasalanan. Di ba? Madali bang umamin sa kasalanan? Hindi. Pero ang kawalan ng pag-amin sa kasalanan, ang naghahadlang para tayo ay patawarin at makapagbago. Di ba? Patawarin at makapagbago. Kasi pag tayo ay nahuli, o ikaw kumuha, hindi ako. Di ba ikaw yun? Hindi ako. Di ba, no? Tumatanggi ka, huli ka naman. Di ba? Inaamin ko sa inyo, mahirap magpakumpisal. Pero kung papipiliin ako, bata o matanda, bata na lang. Kahit 40 yan, First Communion, 40. Ano po? Pare-pareho kasalanan yan. Tinuruan ng katikista eh. Di po ba? Ano? Bibigyan ng, kukopyahin yan, nakasulat ng kasalanan yan. Yung 5 mangungumpisal na una, tatandaan ko lang ang kasalanan nila. Yung susunod na 35, pag nakalimutan nila, ako na magsasabi, kulang. Ano pang kulang? Ito ba? Nakalimutan. Kasi, diniktahan eh. Di ba ba? Ano? Pero minsan, sabi ko, bitawan mo yan. Yung totoo, yung ano kasalanan mo? Dali! Father, huwag, natatakot ako. Bilisan mo. Ano kasalanan mo? Nag-isip yung bata, First Communion yan. Ano ba? Ano kasalanan mo? Sabi ng bata, adultery. Adultery? 10 years old, adultery? Ano yung adultery? Yung pong inutusan ako ng nanay ko. Tapos, nagtago ako sa kwarto. Tapos, hindi ako lumabas. Tapos, adultery yun. Anong adultery yun? Anong ginawa mo sa loob ng kwarto? Wala, nagtago lang. Anong adultery doon? Yung hindi ko sinunod ang utos ng adult. Adultery. Hindi sinunod ang utos ng adult. Ay, hindi adultery yun. Yun ay kawalan ng paggalang sa magulang. Ganun ba, Father? Oo. Father, ano yung adultery? Huwag na, baka matutunan mo pa. Di ba, no?
Pero yung matatanda, huli na, mga katuwiran pa. Sabi ng isang asawa, Father, yung kasunod ko, asawa ko. Ayun ngayon, ang mga kasalanan niyan, ito. Ba't kayo nagsasabi? Hayaan yung asawa niyo magsabi, hindi niya naaminin, Father. Huh? Grabe, di ba? Ano? Hindi tayo nangungumpisan. Kasalanan pa ng iba ang sinasabi natin, di pa ba? Mga minamahal na mga kapatid, ang walang pag-amin ay walang kapatawaran. Kaya walang pagbabago. Ang paanyaya ng muling pagkabuhay ay pagtalikod sa kasalanan. Unang-una, alam mong mayroong langit at impyerno. May gantimpala ang gumagawa ng mabuti, may kaparusahan ang gumagawa ng kasalanan. Ikatlo, dapat mayroong pagtalikod sa kasalanan. Mayroong pagtalikod, mayroong pagbabago buhay. May pagbabagong buhay. Alam po, hindi naman madaling magbagong buhay. Kasi nakasanayan na natin. Nakasanayan na. Kailangan ng disiplina. Ang magdasal bago kumain ay isang disiplina. Nakuha po ninyo? Hindi naman nung simula ba, tuwing kakain, nagdadasal ka? Hindi. Laging disiplina. Ang mahalaga, meron tayong disiplina. Ako po ay naging prefect of discipline ng seminaryo. 15 years. 15 years. At sinasabi ko po ito, discipline is never about punishment. Discipline is embracing certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinction. Ang disiplina ay hindi tungkol sa kaparusahan. Hello? Ay, nawala na. Dito po natin tinatapos ang ating recollection. Baka wala nang battery. Wala nang... Meron pa yan. Battery ba? Hindi. Ayan, nawawala na. Ito. Yan. Yun. Inuulit ko. Ang disiplina ay hindi tungkol sa kaparusahan. Ang disiplina ay pagyapos sa isang pag-uugali upang pagdating ng araw, mabuhay tayong maayos. Maayos. Nadinig nyo na ito. You guard your thoughts because your thoughts will become your words. You guard your words will become your actions. You guard your actions because your actions will become your habit. You guard your habit because it will become your character. You guard your character because your character will become your destiny. Ang lahat nagsisimula sa pag-iisip. Bantayan mo ang iyong iniisip sapagkat ang iyong iniisip ay magiging bukang bibig. Bantayan mo ang iyong bukang bibig sapagkat ang iyong bukang bibig magiging iyong pagkilos. Bantayan mo ang iyong pagkilos sapagkat ang iyong pagkilos ay magiging iyong pag-uugali. Bantayan mo ang iyong pag-uugali sapagkat ang iyong pag-uugali ay magiging iyong pagkatao. Bantayan mo ang iyong pagkatao sapagkat ang iyong pagkatao ay siyang magiging iyong bukas. Ang lahat nagsisimula sa isip. Nagsisimula sa isip. Pag-iisip, pagsasalita, gawa, pag-uugali, pagkatao, bukas. Naintindihan po ba ninyo yan? Hello? Intindihin.
Ano ibig sabihin nun? Pag walang laman ng isip, walang bukas. Naintindihan po ninyo? Pag walang isip, walang bukas. Mag-isip. Mag-isip. Ano sabi ni San Agustin? Fides quarum intellectum. Ang pananampalataya ay humingi ng pagkaintindi. Marami tayong ginagawa na hindi natin naintindihan. Kaya, pag ikaw na lang ang gumagawa, hindi mo na ginagawa. Kasi hindi mo naman naintindihan. Maliliit na bagay na pinapabayaan natin. Maliliit na bagay. Alam po ninyo, ang ating simbahan ay napupuno sa dalawang okasyon. Hindi piyesta, hindi Pasko, hindi Bagong Taon. Alam nyo kung kailan napupuno? Hello? Sa Miyerkules ng Abo at Linggo ng Palaspas. Punong-puno ang simbahan. Kahit hindi nagsimba, magpapalagay ng krus sa noo. Napansin niyo ba yan? Nagdadagdag ng oras dahil ang dami nakapila. Anong malungkot na kwento? Nakapila silang ganyan, nakalabas ang dila. Hindi alam ni Father kung saan ilalagay ang abo, kung sa dila o sa noo. Minsan, nakataas ang kamay. Ano ba talaga? Sa noo, sa palad. Bakit? Ginagawa ng hindi naintindihan. Di ba ba na? Huwag kayo magagalit, ha? Kanina, nagpapakomunyon ako. Nakangiti sila. Sabi ko, ganyan ba talaga mga nangungumunyon dito? Nakangiti. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Thank you, Father. Nakakalimutan natin. Kaya nang tumabi sa akin si Father, yung iba lumipat. Parang hindi si Kristo inaabot ni Father. Di ba, anak? Nakakalimutan natin. Ganon din pag Linggo ng Palaspas. Ang dami nagpapabless ng palaspas. Kahit hindi nagsimba. Pero pag tinatanong mo, anong gagawin mo sa palaspas? Anong gagawin sa palaspas? Anong ginawa ninyo? Ilalagay sa pinto para hindi makapasok ang masamang espiritu. Tama po, di ba na? Kaya, nung inilagay sa pinto, yung masamang espiritu di na rin makalabas. Nag-away-away silang lahat sa loob. Kaya nga sabi ko, bago mo ilagay sa pinto yan, nanay, iwas-iwas mo muna sa loob ng bahay. At lumabas at ilagay mo. Ngayon, pati ikaw, di ka na makapasok. Kasama ka sa masamang espiritu. Diba? The purpose, the meaning of Easter gives us a new purpose. May bago tayong dahilan. May bago tayong dahilan. Hindi lang yung makarating sa langit. Hindi lang yung matakot sa impyerno. May bago tayong dahilan. Ang alin? Sabi ko nga kanina, ang mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig. Nakikiraan lang tayo. Sandali lang tayo. Anong matatandaan ng ibang tao sa iyo? Diba? Anong matatandaan? Nakikiraan lang tayo. Madaling uminit ang ulo natin. Pwede naman magpasensya. Magpasensya. Huwag masyadong mainit ang ulo.
Hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan ng taong yan. Kaya ganyan. Si Stephen Covey, ginamit ngayon paradigm shift. Paradigm shift. Ibig sabihin, may panibagong pananaw. May panibagong pananaw. Paborito ko ang kwentong ito dahil sa isang tren, may mga batang makukulit at maingay sa tren. At yung ibang pasahero, sinabihan yung tatay, sabi, hindi mo napansin yung mga anak mo, kulit, ang ingay, ang mulong. At sabi ng tatay, naku po, pasensya na po kayo. Hindi ko po napansin. Kasi papunta po kami sa hospital. Hindi ko pa po nasasabi sa mga anak ko, namatay ang nanay nila. Namatay ang nanay nila. Nung nalaman ng mga pasahero yun, na namatayan sila, humaba ang kanilang pasensya sa mga bata. Dahil naintindihan nila, nagkaroon sila ng panibagong pananaw. Mahalaga, mayroon tayong panibagong pananaw. Nawa ang muling pagkabuhay ay magdulot ng panibagong pananaw. Anong panibagong pananaw? Kung hindi man ako ang ikayayaman mo, sana hindi ako ang dahilan ng iyong kahirapan. Hello? Kung hindi man ako ang kagalingan mo, sana hindi ako ang dahilan ng iyong pagkakasakit. Kung hindi man ako ay kagagaan ng buhay mo, sana hindi ako ang dahilan ng ikinabibigat ng buhay mo. Kung hindi man ako ang dahilan ng iyong pagtawa, sana hindi ako ang dahilan ng iyong pagluha. Ang pagkakaroon ng pagiging panibagong pananaw, pwede natin gawin yun. Pwede natin gawin. Magkaroon tayo ng panibagong pananaw. Kung hindi man ako makakatulong, sana hindi ako ang suliranin. Di po ba? Pwede naman. Pwede naman. Kung hindi ako makakatulong para maglinis sa simbahan, sana hindi ako nagdadagdag ng kalat. Di ba, anak? Minsan ang iba sa atin, hindi ko maintindihan kung bakit nag-iiwan ng kalat sa loob ng simbahan. Balat ng candy, balat ng tinapay, bote ng mineral water. Ano? Baso ng milkshake. Di pa ba ano? Bakit ba? Di ba? Magkaroon ng panibagong pananaw. Bakit? Sapagkat pwede namang hindi ako o ikaw ang pabigat sa ibang tao. Pwede. Di ba ba ano? Minsan, kasya naman talaga. Minsan, kasya naman talaga. Ang 5 o 6 na nakaupo sa upuan yan. Di ba ba no? Minsan. Pero bakit minsan 4 lang, sikip sila? Malalaki bang puwet nila? Hindi. Ayaw lang nilang merong katabi. Di ba no? Ayaw lang nilang merong katabi. Mga minamahal na mga kapatid, sana magkaroon ng bagong pananaw. Ano kaya yun? Ano kayong hinihingi sa akin ng Diyos? Alam po ninyo, kahit kailan, mababago lang ang buhay kung merong bagong pananaw.
The only way to change our lives is to change our attitude. The only way to change our lives is to change our attitude. Attitude is the librarian of the past, the speaker of the present, the prophet of our future. Remember that. Attitude is the librarian of the past, the speaker of the present, the prophet of our future. Ang ating mga pananaw, dala ng ating karanasan. May kanya-kanya tayong karanasan. At yan ang humuhubog sa ating pag-iisip. Kaya tayo nagdedesisyon. Kaya tayo natatakot. Kaya tayo ayaw gumalaw. Sabi nga sa unang pagbasa, ang mga pagkatakot ang dahilan ng marami nating pagkakulong. Ang pagkatakot ang dahilan ng ating maraming pagkakulong. Natatakot. Kaya, hindi makakilos. Hindi makakilos. Nung kami mga seminarista, dinadala namin yung kami mga seminarista sa mental health. Ano ba? Mental health. Ayaw na nilang tawaging mental hospital. Mental health. Dinadala namin para alam nila kung sino sa kanilang may sayad. Di ba ba? Ano? Ay kaso habang naglalakad kaming ganyan, yung mga nakakulong na preso, may sumigaw, Father Dave! Father Dave! Sabi ng mga seminarista, grabe ka, sikat ka dito. Nakakainis. Nung tinitingnan ko, dati namin security guard. Sabi ko, ano nangyari? Ba't nandiyan ka? Sabi niya, pinakulong po ako ng nanay ko. Bakit? Eh kasi, hindi na ako natutulog. Ba't di ka na natutulog? Nagsasabaw ako. Yan lang po. Nasira na. Ay di, tuloy-tuloy. Pinapasyalan namin yung mga ordinaryo, pero may sakit na nakakulong. Bakit? Violente. Violente, ano po? Hindi mo sila pwedeng bayaan na naglalakad kasi violente sila. Habang naglalakad kaming ganyan, sabi nung nakakulong, shh, shh. Ay, alam mo niyan ba tayo? Pag may sumisitsit, lumiligon tayo, di ba ba, no? Ayaw ko sanang tingnan, kaya lang, nasitsitang pa, dito. Napatingin. Sabi nung nakakulong, ba't kayo nakakulong? Sabi sa amin, ako at saka yung doktor. Pati, napatigil ako, sabi ko, bakit kami nakakulong? Diba? Sabi ng doktor, bakit mo lang sabi nakakulong kayo? Nakakulong kami. Sabi, kasi kayo nasa loob ng rehas eh. Isipin mo siya nakakulong. Ang pagitan namin ay rehas. Pero, sa tingin niya, kami nakakulong. Kasi kami nasa loob ng rehas. Alam nyo, hanggang ngayon, dala-dala ko yun. Hindi ko makalimutan yun. Napatawa lang yung doktor. Pero ako, hanggang ngayon, 28 years na akong pari, dala-dala ko. Bakit? Pwede tayong malaya na nakakalakad, pero tayo ay nakakulong. Pwede tayong malayang nakakalakad, pero tayo ang nakakulong. Ano nagkukulong sa iyo? Hindi ka makaraan sa kalsadang yan kasi makakasalubong mo yung nakaaway mo. Malapit lang sana ang daan. Iikot ka kasi
Ayaw mo makasalubong ang nakaaway mo. Di ba ba? Ano? Sino nakakulong? Ikaw. Di ba? Nagmimisa. Batiin mo lang ng kapayapaan ng katabi mo. Nabati mo lang. Maliban sa kanya. Dahil nakakulong ka, hindi ka makaikot kasi nandun siya. Di ba ba? Ano? Yung magkaaway, ayaw nila magsimba dito. Kaya sa ibang simbahan sila nagsisimba. Doon sila nagkita. Ano po? Kaiiwas. Di ba na? Nakakulong. Ano ang nagkukulong? Ano ang mga lumang pananaw? Ano ang mga lumang pananaw? Sabi nga ng mga kaibigan ko sa Lumban, ano po, yung gumagawa ng mga barong, 2 lahi na magkaaway sa tinagal-tagal ng panahon. Sa tinagal-tagal ng panahon, magkaaway ang 2 lahi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, yung mga apo ng apo, nagligawan. Nagligawan. At sila'y ikinasal. Sa kasal, sabi nung ikakasal, sabi nila, matagal na pong magkaaway ang aming lahi. Ang sabi lang ng lalaki, kailangan ko ba na pigilin ang aking puso dahil lang magkaaway sila? Oh, ganda, di ba? No? Kailangan bang pigilin ko ang aking puso dahil lamang magkaaway sila? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid. Ang dami natin, ang problema natin, pag may kaaway tayo, yung mga kaibigan natin, gusto natin magalit din sa kaaway natin. Na hindi na, wala naman silang ginagawang masama. Di ba ba? No? Alam mo, yan, si Father Kenneth, ganyan. Tulugo. Di ba, no? At ang pinakamabilis na kwento, yung sasabihin mo, atin lang ito, ha? Oh, ang pinakamabilis yan. Huwag mo sa, marami sa text man lang, text. Atin, mangako ka muna, ha? Cross yun, cross my heart. Atin lang talaga ito. Alam mo yan, si Father, oh. Hindi pa kayo naghihiwalay, kumalat na yun. Nai-text na. Ang buhay natin, mga minamahal na mga kapatid, sabi nga, ano mo ba bukas? Unang-una, napagtagumpayan na ng Diyos ang kamatayan. Mahirap yung buhay pa tayo, binabaon na natin ang sarili natin sa lupa. Hello? Mahirap yung buhay pa tayo, binabaon na natin mga sarili sa lupa. Sa muling pagkabuhay, na pagtagumpayan na ng Diyos ang kamatayan, inuulit ko, mayroong langit, mayroong impyerno, di po ba na? May dahilan tayo na gawin ang mga bagay ng pag-ibig, hindi dala ng pagkatakot, nag-aanyaya ng pagbabagong buhay. Ang pagbabagong buhay nangangailangan ng panibagong pananaw. Pero huwag kakalimutan na na pagtagumpayan na ng Diyos ang kamatayan. Sa madaling sabi, ano man ang iyong pinagdadaanan, matatapos din yan. Hello? Ano man ang iyong pinagdadaanan, matatapos din yan. Mahirap yung malapit ka na sa finish line, sumuko ka pa. Di ba? Matatapos din yan. Alam nyo, nung ako'y bata-batang pari, napakadali kong magalit. Napakadali kong mainis sa mga taong, sabi nga, kontra ng kontra, wala namang ginagawa, sinisiraan ka,
Doon nga sa isang parokya, minumura pa ako ng barangay chairman. Doon sa isang parokya, yung mga kagawad, minumura ako. At lahat, yung secretary, sasabihin, yung ano mong pare, apa, wala naman akong ginagawa, minumura ako. Ano po? Ay, hindi ko naman sila pababago. Anong natutunan ko? Pag ako'y minumura nila, giningitian ko na lang sila. Giningitian. Pag may nagagalit sa inyo, ngitian ka na lang. Hanggang mainis. Di ba? Lalo silang mainis. Ayaw nila tumigil. Gandaan mo ang ngiti mo. Oo. Ayaw pa rin tumigil. Humingi ka ng malalim. Tapos, ilabas mo. At sabihin mo, mamamatay ka rin. Di ba? Bakit mo sisirain ang buhay mo sa iisang pamali-mali sa iyo kumpara sa napakarami nagmamahal sa iyo? Di ba? Hello? Alam niyo bang marami nagmamahal sa inyo? Parang hindi kayo sigurado. Kaya malungkot ang buhay niyo eh. Hindi niyo alam na marami nagmamahal sa inyo. Kahit isa lang. Kahit si Jesus lang, sapat na. Di ba? Nung ako'y na-depress, hindi ako kumakain. Ayaw ko magmisa, ayaw ko lumabas, ayaw ko magpakita sa tao. Isa lang ang pinapaalala ko sa sarili ko. Ano yun? Tuwing bubuksan ko ang pinto ng aking kwarto, sinasabi ko ay, isa lang alam ko, Lord. Alam kong mahal mo ako at alam mong mahal kita. Sapat na yun. Sapat na yun upang magpatuloy sa buhay. May mga bagay na hindi nyo naiintindihan. May mga bagay na hindi nyo maiintindihan. Pero sapat na alam ninyo na mahal kayo ng Diyos at mahal nyo ang Diyos. Hello? Mahal mo ang Diyos at mahal ako ng Diyos. Sapat na yun. Hindi ka makasakay. Nabasa ka sa ulan. Nadulas ka. Kulang ang pera mo, pambili ng gamot. Magsabi kayo. Sapat na ang katotohanan, alam kong mahal ako ng Diyos. At alam kong mahal ko ang Diyos. Hindi magiging madali ang buhay. Pero kung hindi mo nakakalimutan na merong nagmamahal, hindi man mahiwawala ang hirap, pero alam mong ikagagaan mo yan. Iba ba na? Na-stroke ako. Iniisip ko kung gulay o patay. Patay na lang. Pero, habang ako doon ay walang nararamdaman, paulit-ulit ko sinasabi sa aking sarili, alam ko mahal ako ng Diyos. Lord, alam ko mahal mo ako. At alam mong mahal kita. Paulit-ulit ko sinasabi, stay with me, Lord. Stay with me, Lord. Lord, huwag mo lang akong iiwanan. Ano man ang mangyayari, huwag mo lang akong iiwanan. Sapat na yun. Stay with me, Lord. Yung mga deboto ni Padre Pio, sapat na yun. Paulit mo sinasabi, stay with me, Lord. Kaya, pag ikaw may problema, itanong mo nasaan ang Diyos. Ang sagot ng Diyos, dito lang ako. Dito lang ako. Bakit? Dahil mahal kita. At dahil mahal mo ako. Sapat na yun. May langit man o may impyerno,
Sapat na. Sabi ng isang santo, kung ang Diyos ay nasa impyerno, mas pipiliin ko ang impyerno kapiling ang Diyos kaysa nasa langit na wala ang Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan para magpatuloy sa buhay. Patatapos din ang lahat. Ikalawa, sabi nga, huwag mong kakalimutan na dapat ikaw ay muling mabuhay. Dapat ikaw ay muling mabuhay. Ang aking kapatid, pumanaw ng isang taon, 65 years old. 65. Nag-text siya sa aming group chat. Papunta ako sa hospital, masakit ang aking tiyan, alas 9. Alas 9. Masakit lang ang tiyan. Tinext ako ng doktor, nag-cardiac arrest ang kapatid mo. Sabi ko, sakit ng tiyan, nag-cardiac arrest. Ano sakit ng tiyan? Alauna, pupunta ako sa hospital, hindi ko na inabot. Ganon kabilis. Alas 9, alauna, patay na. Nakabalot na sa plastic bag. Sinalubong ako sa emergency room. Pinakuusapan ng doktor na buksan ang plastic. Nakita ko mukha ng kapatid ko. Agad-agad tanong ko sa aking sarili, sa kanya, sabi ko, ba't ka naman nagmamadali? Buti hindi sumagot. Diba ba? Pero, walang nakakaalam. Walang nakakaalam. Hanggang kailan tayo? Hindi ko alam. Yung mahaba buhay, dapat mayroon kayong higit na pasasalamat. Di po ba na? Higit na pasasalamat. Magreklamo na reklamo. Di ko makalimutan ito. Mayroon nagre-reklamo sa Greenbelt. Late sa misa. Gusto ko sanang antayin munang maupo para magpatuloy ako sa homily. Kasi nag-aantay siyang may magpaupo sa kanya. Ay late na siya. Talagang wala nang mauupuan. Pagkatapos ng misa, nagpunta sa sakristy ng katuwiran. Sorry, Father. Late ako kasi ang dami ng masakit. Masakit ang tuhod ko. Masakit ang bewang ko. Masakit ang paa ko. Nahihirapan akong maglakad. Ang dami ko ng gamot. Mas mahaba pa yung litanya kaysa sa homily ko. Kaya naman gusto ko sa harapan, kitang-kita ko kayo kasi malabo ng mata ko. Gusto ko sa harapan, dinig na dinig niyo ako kayo. Sorry, Father. Ano sabi ko? Ilang taon pa kayo, nanay? 85 na ako, Father. Kaya marami na ako sakit. Alam mo, sabi ko, 85 na pala kayo. Ang dami niyong reklamo. Dapat nga patay na kayo eh. Ano ibig ko sabihin? Habang tumatanda, magpasalamat. Habang tumatanda, magpasalamat. Huwag kulay ng buhok. Magpasalamat. Hindi, may puti na naman, puti. Talagang puti na yan. Huwag mo kakalimutan, baka hindi kayo makapasok sa langit. Dahil dapat puti na yan, kinulayan nyo. Kulay pula pa. Ay, tabi. Di ba, anak? Magpasalamat.
The secret of a happy life is a grateful spirit. Ang sekreto ng mahabang buhay ay masayang buhay, ay mapagpasalamat na puso. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Ulitin niyo yun. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Kaya ka miserable, reklamador ka. Kaya pag nagreklamo ka mamaya, kaya ako hindi ako masaya eh. Reklamador, hindi po ba na? Ganun talaga. Hindi ko, ang bagal ko na. Ba't sasabihin mo, salamat, nakakabang pa ako. Ganun, diba? Magpasalamat. Diba? Yung mga kabataan, huwag niyong antayin tumanda kayo bago kayo maglingkod sa simbahan. Tinatanong ko si Father Kenneth, kumusta ang bokasyon sa iba? Kung konti nagpapari, malulungkot kayo pagdating ng araw, meron kayong simbahan, walang pari. Hello? Pakinggan niyo ito. Malulungkot kayo pagdating ng araw, mayroon kayong simbahan, walang pari. Bakit? Ayaw niyong pagpariin ng inyong mga anak. Pag sinasabi namin, nanay, pagpariin mo naman yung anak mo. Alam mo, sabi ng mga nanay, wag, sayang. Ha? Bakit sayang? Gwapo eh. Bakit pangit pa kami? Diba? Dapat nga, pinagpapari nyo kasi gwapo. Kasi yung iba sa inyo, sinisilip mo lang kung nagmimisa. Ay, huwag dyan, pangit. Okay kami niya. Umugong. Diba? Ha? Tulungan niyo ang simbahan. Pari na nga lang ang pwede mo ibigay, ayaw pa. Di ba ba, ano? Yung mga dalaga dito, may mga dalaga pa ba? O puro lahat pahiga na? Yung mga dalaga dito na may boyfriend na gwapo, matalino, madasalin, mabait, sabihin mo, magpari ka. Dapat merong pananaw. Na pagtagumpayan na ang kamatayan, meron kang personal na muling pagkabuhay. Ikatlo, huwag mong kakalimutan na ang Diyos ay mahabagin, ngunit ang Diyos ay makatarungan. The assurance of the judgment of God. Ang Diyos ay mahabagin, ngunit ang Diyos ay makatarungan. Pinagpapala ang gumawa ng mabuti, mapaparusahan ang mga hindi nagsisisi. Father, 7:30 na. Tama na, no? Kaya nga sa huli, 7:30 na, sa huli. Ano pa? Pagsumikapan natin na hindi lang tayo ang merong pagbabago, kundi maging dahilan tayo ng pagbabago ng ibang tao. Hello? Pagsumikapan natin na hindi lang tayo ang merong pagbabago, kundi maging dahilan ng pagbabago ng ibang tao. Diba? Kung siya nga, nagbago ako pa. Diba, no? Kung siya nga. Diba?
Kung 7 araw ka nagchichismis, gawin mo bago ka mamatay, at least 5 na lang. Di ba, no? Walang imposible. Walang imposible. Lahat ay pwedeng magbago. Lahat ay kaya magbago. Sa tuwing paggising sa umaga, ikaw ay isang bago. Kaya nga, pag Easter Sunday, meron tayong renewal of our baptismal vows. Isang pagyapos sa pagbabago buhay. Ang sakit ng karamihan natin ay yung tinatawag na BSDU. Yan ang sakit ng marami. BSDU. Ano ibig sabihin yan? Balik sa dating ugali. Yan ang ating sakit. Balik sa dating ugali. Kasi mahirap talaga magbago. Mahirap. Yun nga kainin yung bawal. Ang hirap di ba ba? Ang hirap. Kaya sabi, konti lang. Naibawal yan, konti lang. Naibawal na, may gamot naman konti lang. Naibawal nga Ano sabi? Patayin mo na lang ako. Kung ayaw mo akong pakainin. Pag ikaw ay pinagbabawalan, meron ka pang pag-asa. Huwag niyong kakalimutan yan. Pag ikaw ay pinagbabawalan, meron ka pang pag-asa. Pag sinabi ng doktor, kahit ano pwede mo lang kainin, malapit ka na. Hindi mabait sa iyo ang doktor. Sinasabi niya, mag-enjoy mo na lang kasi malapit ka na. Ano po, ano? Kaya, nung ako'y na-stroke, sabi ko, ano pong pwede kong kainin? Ano sabi ng doktor? Basta masarap, bawal. O di tapos. Basta masarap, bawal. O, Father, kain tayo saan? Doon. Anong meron doon? Masarap, bawal. Father, kainin mo ito, masarap yan. Bawal. Tapos, di mo ba na? Gustong mahabang buhay. Di ba? Huwag kang mandadaya. Huwag kang mandadaya. Sabi, sinong doktor mo? Ang galing. Sila, ito mga doktor ko. Pupuntahan ko nga. Pagkatapos isang buwan, kumusta? Pumunta ka? Oo. O ano nangyari? Ang hirap, ang daming bawal. O ano? Nagpalit ako ng doktor. Instead na magbago, nagpapalit na doktor. Ganon din ang iba sa buhay pananampalataya. Nakabitin na ng ganyan, nakabitin na. Lord, tulungan mo ako, Lord, tulungan mo ako. Sabi ni Lord, bumitaw ka. Sabi niya, mayroon bang ibang Lord yan? Mayroon ba? Di ba? Gusto makarating sa langit, ayaw bumitaw sa lumang ugali. Ang pwede mo nalang kainin, Father, yung lumalangoy. Lahat ng lumalakad, hindi pwede. Yung lumilipan, hindi pwede. Lumalangoy na lang. Isang buwan, hindi nagpakita si Father. Nasaan si Father? Nasa swimming pool. Anong ginagawa? Tinuturuan ng baboy lumangoy. Bakit? Kasi kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. At least alam ninyo, di ba ba alam? Hindi nagagawa ng paraan ng langit. Dalawa lang yan.
Smoking or not smoking. Di ba ba ano? Gabi na. Hari nawa, mayroon kayo naintindihan. Pinarecord